May mga tropa ka na magiging masama yung tingin sa'yo. Kasi, ang angas-angas na ng tingin mo sa sarili mo. Hustler ako, papapera ako, kayo hindi, empleyado kayo, para-pares kayong Naaalala mo pa ba yung circle of friends na lagi mong kasama? Oo. Nung nag-umpisa ka mag-grind, dumating ba yung point parang nagkahiwa-hiwalay kayo? Iba na yung tropa mo? Oo, bukod sa adulthood syempre, tas hindi naman kayo pare-parehas ng gusto, may maka-cut off ka talaga. Hindi sumabay sa'yo, ngayon ayaw mo na sa kanila? Ganun ako dati, boy. Kasi yun yung napapanood ko sa social. Tinuturuan ngayon ng social media, yung mga lalaki, mamuhay ng mag-isa. Maraming lalaki may pangarap, pero hindi lahat may direksyon. If you're looking for clarity, purpose in today's modern world, this podcast is for you. So join the conversation, hit like, follow, and subscribe. Welcome sa Top G Manila, ang kaisa-isang podcast sa Pilipinas na nakatuon sa kung paano maging maayos na lalaki. Ngayong malamig ang kalye, kumpadre. Maraming lalaki may pangarap, pero hindi lahat may direksyon. So if you're looking for clarity, purpose, discipline, and a better understanding of what it really means to be a man in today's modern world, ikaw na. Para mo akong pinaringgan nun ah. Ikaw na next! Hindi, para mo akong pinaringgan. Grabe yun ah, walang direksyon ako yun ah. Loko! Loko! Maraming salamat, Triton Studios, Triton Entertainment, Oo nga para pala. sa Akin yun! makapangyarihang set na to. Grabe, ano yung sinabi mong English, bre? Ano ba na? Hindi ko na maulit yun. Ulitin mo, Nakalimutan ko puta, na. na-open down konti. Ano ba yun? Lahat ng lalaki, ano? Naghanap ka ng purpose, clarity, direction. Okay. And a better understanding anong ibig sabihin talaga ng pagiging isang lalaki sa modern na mundo. Hindi, may binanggit ka kanina na lahat ng lalaki, hindi, ano? Lahat, maraming lalaki may pangarap pero hindi lahat may direksyon. Ako yun! Ito na. Lahat ng lalaki may pangarap pero hindi lahat may direksyon. Aray ko po ha. Ay, napunta rin ako dyan. Hindi, sobrang solid nun. Sobrang solid nun. Actually, lahat naman ng lalaki, wala mo nang bitaw talaga, no? Naniniwala ka ba doon? Oo naman, bro. I mean, I think lahat naman tayo may bitaw pero hindi pa natin alam kung paano siya i-channel. Wow! Oo, kasi ang nangyayari, uy, astig to ah. Astig to si Ato. Gayahin ko nga yung bitaw ni Ato. So nangyayari, kinokopya mo yung hindi naman ikaw, hindi naman natural sa'yo. So, di rin magtatagal. Yeah. Sobrang solid. Pero ito, isa sa mga, kasi ako bilang lalaki na in progress, hindi ko sabing, andun na ako sa gusto kong buhay, Wow, sa gusto kong according ka eh. estado, sa gusto kong form ni Ato. Wala pa ako sa 1% eh. Ngayon, bilang lalaki na in progress dun sa gusto kong mangyari sa akin, sa buhay ko syempre. Syempre, nagbabasa-basa ako. Babasa-basa ako, nakikinig ako. Ngayon, isa sa mga madalas kong naririnig na lagi mong tatandaan daw bilang lalaki, mawawalan ka talaga ng kaibigan once mag-focus ka na dun sa napili mong kung ano man. Ganda nito. Ngayon, ito iniisip ko Ngayon, tayo mga lalaki, hindi naman tayo rumaratatat. Hindi naman tayo gumagawa ng mga risky na bagay na magre-result sa abundant na impactful na kung ano man sa buhay natin para makipag-away or ubusin yung nasa paligid. So, medyo naguguluhan ako dun na. Pag nag-focus ako sa personal growth ko, mawawalan ako ng kaibigan, hindi ba parang mali? Kasi nga, di ba, habang nagpo-focus ako sa personal growth ko bilang lalaki, mas nagiging katropa-tropa ako. Di ba? Kung bilang lalaki na pinupukusan ko yung personal growth ko, tapos, dapat acknowledge ko na mauubos yung kaibigan ko pag nag-focus ako dun sa personal growth ko. Parang mali yun Kasi, kung lumulupit ako, mas nagiging kagusto-gusto akong maging kaibigan, mas kagusto-gusto ako na maging part ng network mo or ng circle mo. So, dadami yung kaibigan ko. Ngayon, bakit sinasabing pag nag-focus ka dun sa ginagawa mo, mauubos talaga yung kaibigan mo? Kailangan mong tanggapin yun? Ang lungkot naman nun.
Tol, sige, bago ako mag-share, curious din ako sa takbo ng mga isip mo tsaka base sa mga experience mo. Kamusta to sa buhay mo nung time na nag-uumpisa ka, nag-grind? Naaalala mo pa ba yung mga, or hindi ka pa nag-uumpisa, naaalala mo pa ba yung circle of friends na lagi mong kasama Oo. nung mga panahon na yon? Yeah. So, nung nag-umpisa ka mag-grind, dumating ba yung point na parang nagkahiwa-hiwalay kayo? Iba na yung tropa mo, iba na yung ginagawa mo? Oo, bukod sa adulthood syempre. Tas hindi naman kayo pare-parehas ng gusto. Yeah. Ngayon, ang gusto kong basagin dito, yung idea na may maka-cut off ka talagang mga friends. Kahit sa content creation journey mo, sa career mo, Yeah. naalala mo ba nung time na nag-umpisa ka, nung na-experience mo na yung kasikatan, nagkakaroon ka ng bagong kaibigan, to where you are at right now, iba na rin yung mga kaibigan mo, napapansin mo ba yun? Yeah, totoo. Kamusta yung estado ng kaibigan mo dati, nung hindi ka pa nag-i-start mag-content creation, number one, and yung estado ng mga kaibigan mo nung nag-uumpisa ka ng makilala, and yung estado ng mga kaibigan mo ngayon. Sige nga, ikwento mo nga yung difference itong tatlong to. Nung una, syempre, yung mga day ones ko yan. Ah. Yung kasama ko dyan. Nung nag-uumpisa akong magpasikat sa internet. Actually, game na game sila kasi pare-pares kaming ulol eh. Sa amin ng ano eh. Sa amin ng wavelength eh. Diba? So, kasama ko sila, katulong ko sila noong mga panahon na sinusubukan akong magpasikat talaga. Ngayon, nung medyo umaalagwa na, umangat na, medyo tumatagos na, pumipitik-pitik na. Meron siguro, pero maliit na porsyento siguro, 1 sa 10 ng mga tropa ko, yung parang, dito masaya sa nangyayari. Pero maliit na porsyento lang. Ngayon, hindi ko siya makita as kasalanan niya ba or kasalanan ko pa. Ano bang meron? Bakit may mga ganun na kaibigan na parang hindi niya trip kung ano yung kinalalagyan mo ngayon. Pero okay lang, proceed. Ngayon yung pangatlo, yung mga naging kaibigan ko nung medyo napupuntahan ko na yung gusto kong kalagayan. Hindi ko masabing, mahal ko sila, mahal nila ako, yung mga bagong kaibigan ha. Pero iba pa rin yung kasama ko nung yung day ones talaga. Diba? Ngayon, ako kasi hindi ako nagbawas ng hindi ko inadapt yun. Yung mag-focus ka sa, pumili ka ng isang pupukusan mo na mag-generate ng pera, pukusan mo yan, tapos mauubos talaga yung tropa mo. Ayoko nung idea na yun eh. Tama. Correct. Mas tinignan ko siya as, kung ang pinili kong fokusan itong pagpapasikat, tapos yung iba kong tropa, hindi nila to gusto, hindi ito yung Yeah. trip nila. Okay lang. Yeah. Hindi ko sila para i-cut off. Correct. Tropa ko sila. Correct. Magkakaiba lang kami ng flavor na gusto ng ice cream. Parang ganun ko siya Correct. tinignan. So, nakakatakot lang kasi parang tinuturuan ngayon ng social media yung mga lalaki mamuhay ng mag-isa. Ang lungkot nun. Talaga? Sobrang lungkot maging mag-isa, boy. Sino nagtuturo niyan? Ang dami. Yung mga Sige nga, sampulan mo nga. Yung mga- Papapanood ko mamaya. yung mga nagpo-promote ng yung mga nagpo-promote ng mga hustling culture. Na ako minsan medyo na-adapt ko rin yung ganong damdamin. Wait ako eh. Focus ako dito sa ginagawa ko. Yung mga tropa kong di makakasabay, iwan talaga Iwan, yan. Kilala ko yun si Iwan. Oo. Iwan ba talaga sila? Pero hindi sila iwan, pre. Hindi sila iwan. Yeah. Ngayon, may mga tropa ka na magiging masama yung tingin sa'yo. Kasi, ang angas-angas na ng tingin mo sa sarili mo. Hustler ako, papapera ako, Oo. kayo hindi, empleyado kayo, para-pares kayong mangmang. Ganun na yung nagiging, nakikita kong madalas na setup ng mga magtotropa na may isa talagang testing ng parang kakaibang bagay, tapos ilo-lockdown niya na yung iba na hindi gumaya dun sa gusto niya. Ngayon, sinong may kasalanan nun? Yung internet na nagturo sa possible na lalaki na pumili ka ng isang bagay na pupukusa mo na magge-generate ng pera, yung mga kaibigan mo, iwan talaga yan pag di nakasabay. Di ba? Ikaw sa experience mo, nag-cut off ka ba ng tropa? Kasi nag-focus ka sa kung anong gusto mong focusan. Ito yung mga times na nasa survival tayo eh. O
maybe yung state of mind din natin nasa survival. Okay. Kasi na-experience natin parang mas marami tayong pera dati. Di ba? Parang kung titingnan mo yung realidad ng society, parang mas survival tayo ngayon. Pero mas survival yung estado natin nung nag-haslin tayo. Di ba, no? Yeah. So, it's a state of mind eh. Ngayon, nag-cut off ba ako ng mga kaibigan? Sa totoo lang, pareho tayo tol. Ayoko rin ng ganong parang ang lungkot. Oo. Parang ang sakit. Yeah. Na ito yung, ride or die ko itong mga kaibigan ko na to eh. Yeah. Nung, alam mo yung, kahit anong mangyari, you got each other's back. Yeah. Itong mga kinikwento ko sa'yo, ito yung mga kapitbahay ko dati na nakasama kong maglaro ng tamaan tao, CQ-base, basketball, simula elementary hanggang high school bago kami nagkawatak-watak ng college. Diba, mga ano ko to mga ride or die ko to tapos iisipin ko, mag-iiba kami ng landas ng buhay. Parang ang sakit. Ako naman nasaktan ngayon doon sa sinasabi mo. Hindi sumabay sa'yo, ngayon ayaw mo na sa kanila. Ganun ako dati, boy. Kasi yun yung napapanood ko sa social po nga, no? Kasalanan nga ng mga no? Nood ka ng nood sa amin eh. Oo nga, no? Mali-mali ka rin ang pinapanood eh. Oo, pre. Uninstall your emotion. Oo. Para sa mahihina lang yung damdamin na yan. Turn it Pag hindi ka pepera dyan sa gagawin mo na yung nagkakasya ng oras dyan, boy. Ganun eh. Ganun ka-intense yung netong nagdaang 4 na taon, ganun ka-intense yung yung kung paano mo kausapin yung kapwa mo lalaki. Kaya kapwa mo lalaki, oo nga, sige. Ang ganun eh. Pre, kaya ko tinanong sa'yo ikaw ba, anong experience mo sa yung unang kaibigan mo, ganito, pangalawa, pangatlo? Kasi ang tingin ko dyan, hindi naman, siguro sa atin dalawa dahil ayaw natin nagkakat ng relationship eh. Hindi to sa pagbabawas ng kaibigan, kundi finifilter lang tayo ng proseso ng growth natin. Alright. Hindi dahil sa bobo sila o mahina sila o tamad sila, kundi dahil binanggit mo na kanina iba tayo ng wavelength eh. Siguro sa lingwahe ko, iba na tayo ng frequency. Yun. No? Anong ibig kong sabihin? Kung dati, meron kang mga tropa na ang pinag-uusapan yung anong nangyari nung high school kayo. Yeah, ano yung mga pinagsamahan nyo dati. Baka nasa estado ka ng era mo, ng buhay mo ngayon na ayaw nyo nang pinag-uusapan kung anong nangyari sa nakaraan. Nandun ka na sa growth, anong gagawin natin, anong i-build natin. So iba na yung frequency mo sa dati mong kaibigan na ang pinag-uusapan. Naalala mo dati nung high school tayo, niligawan mo si ganito, ganyan, binasted ka. Di ba yung mga ganong napaulit-ulit na, wala ba tayong ibang topic? Di ba? So ngayon, nakikita ko na yung mga kaibigan natin na-filter, hindi naman sa iniiwan. Yeah. Di ba? Ngayon, iniwan mo sila, choice mo na yan. No, pero para sa akin na-filter lang eh. Kung meron, siguro kung i-classify natin sila no, sa mga filter, no? Parang sa tubig ba na pinifilter mo? Meron tayong sigurong kaibigan na history friends. No, ito yung kaibigan lang natin sila dahil sa pinagsamahan natin ng nakaraan. Na high school, mga kalaro mo, etc. etc. But it doesn't necessarily mean na hindi kayo magkasama ngayon or pareho kayo ng direction ngayon. Tama ka, mali sila. Yeah, yun. Hindi, iba lang kayo ng wavelength. Iba lang kayo ng trip ngayon. Iba lang kayo ng frequency. Yeah. Pero magkaibigan pa rin kayo. Yeah. Diba? Ngayon, pag dumating yung time na gusto nyong magkwentuhan o ikaw, gusto mo pag-usapan yung nakaraan, kita kayo ulit. Wala namang, diba? O di kaya, Dota kayo. Walang problema. Yeah. Pinagsamahan nyo yun. Makakalaro mo ng Dota po dati ito eh. Ano pa? Sunod na filtration siguro nito ay convenience friends. Ooh. Hindi to dahil malamig ang kali at take advantage ha. Okay. May benefit ka rin kasi dito. Okay, may benefit din sila sa'yo. Win-win lang ba? Yeah. Kunwari, magkaibigan kayo dahil nagkikita kayo sa gym. Dahil nagkikita kayo sa gym, nag-click kayo, nag-vibe kayo together, sabay na kayo nag-gym lagi. So, convenience friends. Magkaibigan kayo kasi nag-gym kayo together. Napapagaan yung sitwasyon ng isa't isa. Correct. Yeah. O maybe, nagra-rides kayo together. May companion ka na tuloy. Oo. Hindi ka na mag-isa, di ka malungkot. O di kaya sa mga hobby mo, kaibigan mo siya, magkaibigan kayo dahil convenient sa isa't isa. Ito yung pinakamaganda kung nasaan tayo ngayon. Meron tayong tinatawag na pangatlo, no, yung dulo ng filtration, growth friends. Wow. Meron tayong growth friends. Damn. No? Ito ngayon yung mga nakakausap natin tungkol sa growth, tungkol sa next level. Yeah. At hindi lang kayo nag-uusap ng ideas, kung hindi, you also hold each other accountable.
Na, uy pare, kamusta ka, ganito, ganyan. So tapikan din kayo, brotherhood ba, yung tribo-tribo. Na, uy tol, ganito, ganyan. Hingi ka rin ng tulong paminsan, tol, kailangan ko ng tulong, suportahan mo. Growth friends. May ganun talaga no? May tropa talaga na. Kunyari, ang nilapag sa'yo ng mundo ngayong araw, magpapawis mag-basketball. Siyempre, ang i-chat mong GC, yung mga tropa mong Alam ka na nagbabasketball. yung growth friends mo. Oo. Eh, iba rin ang trip niyan. Oo, mga nag-pickleball na yun, mga nag-golf na yun. Diba? Magastos eh. O kaya ang nilapag sa'yo ng mundo ngayon, may kukunin ka, nakamotor kayo, tapos may kakargahin kang malaki. Ang isasama ba yung mga growth friends mo? Siyempre hindi. Tama. Diba? Hindi. Ang isasama mo, yung tropa mong one call away na Oo. payosihin mo lang, masaya na siya. Basta sama ko sa'yo. Oh, GG yan. Diba? So, hindi para gamitin mo yung bagong natutunan mo. Kasi ganun yung nakikita ko ngayon na ginagawa ng mga makabagong kabataang lalaki. Pag may natutunan silang something, na alam mong para sa personal growth nila yun bilang lalaki, ginagamit nila tong armas laban dun sa mga kaibigan nila na hindi naman nila kaaway. Diba? Parang mas may alam ako. Yeah. Hindi nyo alam to. Dahil dito kikita ko 50 mil in 2 days. Yeah. Kayo pasok pa rin kayo ng pasok dyan, ayaw nyo makinig sa akin. Yeah. Eh pwedeng, magkaiba kasi kayo ng way kung paano maging masaya, paano maging satisfied sa buhay. Correct. Ikaw, non-stop yung parang ako, ganun ako eh, non-stop yung ko eh. Hindi ako masaya sa 1,000 per day, gusto ko ganito ganyan. Oh. Ayun, yung mga tropa ko na masaya sa 50 mil per month, masaya sila doon, hindi parang, hindi yan yung masaya. 50 mil lang yan. Hindi yan yung masaya, isang kain ko lang yan. Di ba? Parang ogag nun. So, kapag minimission mo yung personal growth mo, tapos nauubos yung tropa mo, para sa akin may mali sa'yo. Oh, tama. Agree. Kasi dati hindi nauubos yung tropa mo. Kasi nga, ang goal nga, no network eh. Yeah, So, lumaki yung nasasakupan mo ba? Correct. Diba? May nakapagsabi nga, ang pinakamayamang tao, yung pinakamarami yung kaibigan eh. Oh. Kasi, imaginein mo tropa mong maraming pera versus tropa mong maraming kaibigan. At yung ibig sabihin ng kaibigan yung, alam mo, pag tinawagan mo sa gitna ng emergency, Yeah. o eto, para sa'yo, may ilan kang ganun. Diba? O di kaya, punta ka kahit saan ka magpunta. Kahit saan ka magpunta, may kaibigan ka, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung matutulugan. Bro, agree ako dun sa sinabi mo no? Kasi ganun tayo tinuruan ng mundo na yun yung normal sa atin Na habang umaakyat ka sa estado ng buhay, nababawasan yung kaibigan mo kasi top 1% elite lang kayo. Di ba? Naka-anchor pa rin siya sa competition Which is, bro? Yung evolutionary purpose natin sa buhay talaga or bilang tao ay survival and replication, no? Para makasurvive yung gene pool natin at dumami tayo. Yeah, pero paano ka magsusurvive kung yung kapwa mo kinakalaban mo? Kinukumpetensya mo. Kinukumpetensya mo. So ang problema sa mundo, hindi tayo kulang ng impormasyon. Ang problema ng mga lalaki, hindi dahil kulang ka ng information. Ang problema natin, kulang tayo ng integration. Yung natututunan natin, paano natin i-integrate to sa buhay natin in such a way na appropriate yung application. Kasi hindi na siya appropriate Panood lang natin yung, lagi akong galit. Si Andrew Tate naman nagpasikat nito pero hindi nila kilala yung totoong persona ni Andrew Tate. Na connected siya at yung pinapakita Maayos sa social na tatay, media. diba? Ano lang Jolly yun. na tatay. Mascot costume lang yun. Huwag nyo kasing gamiting di ba? Parang ang nangyayari kasi ngayon, nakakalungkot nga kasi nakikita ko, parami yung lalaking ganun Isipin mo pare si Andrew Tate, di ba nakulong siya? Yeah. Kung wala siyang kaibigan, tol, walang tutulong sa kanya. Totoo. Kasi wala, di ba, na-freeze lahat ng Oo, pero parang hindi naman siya nakulong, parang hindi naman na-freeze yung assets niya. So marami siyang na-serve. Marami siyang... Correct. Hindi na to pera-pera. Community na to. Tulong. Oo, yung community niya. Ngayon, ikaw kung papalabasin mong maging part ka nung top 1%, kayo lang or ikaw lang, dun sa hood nyo, ikaw lang yung the best, ikaw lang yung the shit. So pinapaliit mo yung kakayahan mo. Nililimitahan mo yung kakayahan mo.
sinusubukan mong tapalan ng pera. Diba? Dadating sa point na ganyan, kaka-hassle mo na iwan yung mga tropa, hassle ako dito, papera ako. Wala nang gustong sumama sa'yo kasi pangit na ng ugali mo. Sobrang arrogante mo na. Insecurity yun. Papamudmud ka na ngayon ng pera. Binibili mo na yung pakikisama. Aray ko. Sobrang tanga na, no? Sobrang tanga na. Bali, bilang bata pa, 20s, umahasel ka, may pinili kang bagay or kung ano mang gampanin niya na nagge-generate ng para sa personal growth mo. Yeah. Tapos, pag check mo yung sarili mo, pag nauubos yung tropa mo, ano nga natin, clear natin maigi. Pag sinabing nauubos yung tropa mo, as in tablahan, Oh, tablahan. pwedeng malimitahan yung tropa trip mo. Kasi yung magti-trip ka kasama yung tropa mo, malimitahan kasi nga may ginagawa ka. Pwedeng malimitahan yung oras mo doon. Pero yung nababawasan yung masasabi mong tropa mo na pwede mong tawagan anytime. Pag may sumapok sa'yo ng basag na hollow blocks sa kanto, may mali na sa'yo. Hindi sa'yo. Correct. Ang nakikita ko kasi ganito parami yung lalaking ganito nakakalungkot sa social media. Nasa comment section sila. Nakikipagtalo. Gamit yung argumento, idea na natutunan nila sa kung saan napanood nila. Nakikipagtalo sila sa komento. Na kaya may ganitong klaseng mga video para ma-absorb mo yung sa tingin mong para sa'yo. Kainin mo yung laman. Absorb mo. Lagay mo sa katawan mo, lagay mo sa sistema mo. Hindi para makipagtalo ka sa comment section gamit yung narinig mo dito sa mga ganitong klaseng podcast. Nakipagtalo sila kung sino yung tama. Correct. Sino yung tama? Sino mali? Lakas ng tama mo kasi pag nakipagtalo ka na, talo ka na. Di ba? Ay, magtalo ka nga eh. Once makipagtalo ka, talo ka na nun. Sinayang mo yung oras mo eh. Ang dami ng time Dami mong time Kaya nga, nakikita ko yung mga lalaki ngayon, putya, ang haba na nila mag-comment. Dami mong time. Imaginein mo yung itsura mo habang tinatype mo yung ganong kahabang argumento galing sa napanood mong kung sang video para lang pagmukaing mali yung kinukomentan mo. Saan dangkal yung comment mo? Para kang loko-loko dun. Di ba? Nag-uubos ka na ng tropa sa personal. Pinagmumukha mo pang ogag yung sarili mo sa social media. Bro, alam mo, hindi ko ma-imagine yung lalaki habang lumalago ka, nauubos yung tropa mo. Hindi ko ma-imagine. So, bakit nauubos yung tropa Ang ganda mo? ng word na napili mo. Anong ginagawa mo? Okay. Nakakulong ka sa kuweba mo. So, paano ka lalago dyan? Nakakulong ka sa kuweba mo. Lago. Ang ganda ng word. Sinong lago. kausap mo? Hindi na masaya. Di ba? Computer o chat GPT. I don't think lalago ka. Kausap mo si chat GPT alone, nakakulong ka sa kwarto mo. Alone, lalago ka, alone. Pera, pwede, posible. Pera. Oo, Pero oo hindi nga. lang kasi Kung sa- magte-trading ka, kung ano ka lang sa trading, ba pera, kasi, oo nga, ang daming paraan. Bantayan mo 24 hours yun, wala kang tropa talaga. Oo nga, Pero ang hindi lang daming kasi sa paraan. pera umiikot eh. Ang buhay, correct. Hmm. Correct. Ako hanggat maaari, gusto ko na siyang sabihin ngayon na hindi lang sa pera umiikot yung buhay. Oo, pwedeng hindi mo muna ma-absorb to mula sa akin kasi wala pa ako makakapal na ginto ngayon. Hindi ko pa sinasabi to habang bumababa sa private jet ko. Pero bilang lalaki na galing talaga sa zero, tapos naka-experience kahit papano nung galawan ng may milyon, hindi talaga. Kaya nga ngayon, ang ginagawa ko para lang makabalik sa tamang tono, kasi 4 years akong hustling type shit eh. Binalikan ko yung mga tropa ko. Parang bumalik ako sa umpisa. Dota ako. Sama ako sa kanila, sa labas. Kung ano. Nag-reset ka, bro. Nice. Diba kasi mahirap pag dumating ka na dun sa dulo na may mga na-encounter akong ganun na nakikilala ko sila na talagang milyonaryo na sila. Tapos di na nila alam paano i-enjoy yung milyones nila. Bobo na rin sila sa babae. Hindi na nila alam yung next step sa buhay. Inubos nila yung oras at talino nila sa pagpapapera. Pero kung paano mo i-enjoy itong buhay dito sa mundo, nga na. Correct. Ngayon gusto ko nang sabihin sa inyo to habang ngayon pa lang, nakakain naman ako ng masarap pero sinasabi ko sa inyo na oo, magpapera kasi masarap na afford mo lahat
at the same time, at the same time, matuto kang mag-enjoy. Huwag mong i-cut off yung mga tropa mo. Diba? Yeah, ganda nun. Yung sasabi mo is, you can be both wealthy, happy, and fulfilled. Na hindi ka lang wealthy. Di ba? Wealthy kasi mag-isa lang ako lang mag-isa sa success, ako ang boss, etc. etc. Pero yung mundong ginagalawa natin, so organisasyon sasabi mo, dami namang wealthy doon at the same time happy. Yeah. At the same time Ang fulfilled. daming wealthy doon, nag-aayos ng upuan kasi masaya silang makapag-serve. Mag-serve. Correct. So, yun? ano talaga, environment Environment. ang kulang. Dahil bago pa tayo isilang, may nagturo na sa atin kung paano tayo kikilos dito sa mundo. Yun yung environment na kinasilangan natin. Yeah. Ito na yung mga programmings na napapanood natin sa TV, mga authority figures natin sa Puro buhay. kalaro. Tsaka ganun yung tono, no? Puro kalaro. Correct. Kaya mukhang masama pag nag-enjoy ka. Kasi pag sinabi mong laro, nag-enjoy ka lang sa kung anong pwedeng nilalaro mo yung kape. Hindi naman pag sabing laro, laruan. Nilalaro yung mga kape, tubig, or kung ano. Naglalaro ka, nag-enjoy ka. Oh, hindi ko alam. Puro kalaro. Correct. Hindi ko alam sa'yo Pero dati, pag lumalabas ako nakikipagkaibigan ako, pinapagalitan pa ako. Di ba? Labas ka na lang labas. Diyan Puro ka, kalaro sa diyan ka labas. na lang tumira. Di ba? Sa labas. Ngayon, lumalaki ka na hindi mo alam na bit-bit mo yun. Correct. Grabe. Na para mag-enjoy ka, Kailangan ko kasalanang munang- mortal yun na mag-enjoy ka. And kailangan ko munang gawin to. Kailangan ko munang i-prove yung sarili ko na karapat dapat ako mag-enjoy bago ako mag-enjoy. Pag hindi ako karapat dapat, hindi ako mag-enjoy. Kaya ano nangyayari? Trabaho pa ako. Tapos wala na, namatay na. No, hindi na nag-enjoy. Exactly. Alam mo, kasalanan nyo to, tol eh. Oo, Sokmed. Legit. Legit, pre. Oo, tol. Kaya nakikita ko, para sa mga lalaki hindi tayo stay cold eh. Kasi pag cold ka, wala kang pakiramdam. You're the shit. Ano tayo? Stay connected tayo. Stay connected. May lyrics nga sa kanta parang, yung lyrics, G-A-M-E, game. G-A-M-E, parang life best. Malamig yung pera, pero di heartless. Oh. Diba? So, pwede kang maging hustler, matikas, Oo. maangas, Oo. may aura, at the same time, hindi ka heartless. Oo naman. Lyrics ng rapper yun, pre. Sino nga yan? Ganda Why yan Binit? Parang Galing sarap nun, pre. kausap yan May pangalan niya, Why Binit, di ba? Why Binit kung pwede naman sa top. Galing, JMB parang life best. So, isasalba ka ng game, na proper na game. Isasalba ka sa pagkalunod. Malamig yung pera, malamig yung kalye. Pero dapat hindi ka heartless. Yeah. Oo, tol eh. Kasi ganun ang leader eh. Galing, no? Kasi pag wala kang emosyon, ako, eto real talk, pre. Papakatotoo ako. Kahit ako naman eh. Ano bukang bibig ko yan? Tangina, uninstall niyan, pre. Uninstall niya emotion na yan. Magkakapera ka ba dyan? May tropa ako. May mga tropa ako na nakikita ko na parang nadadown sila kapag hindi sila okay nung babae or iniwan nung babae. Hindi okay. Tangina, pre. Magpapera ka na lang. Marami pa dyan. Ganto ganyan hanggang sa ako yung naka-experience. Tangina, lungkot na Oo. ganun. So, totoo yung kahit anong pigil mo sa emosyon mo, totoo yan. So, mas bibigat lang pag nire-resist mo. Correct. Tama. Tangina, nasasaktan ka, umiyak ka. Oo. Iaray mo. Ah! Oh, iaray mo. Oh, tas okay ka na mamaya. Release word. Hindi siya iraaray eh. So, yung emosyon, dapat intact yan dyan. Oo. Ano yung mga emosyon? Masaya, malungkot. Oh, marami. Fear. Dapat kinakabahan ka din. No? Kasi pag di ka kinakabahan, kabahan ka na daw. Diba? Oo, bro. Oo naman. Kinakabahan pa rin ako. Oh, yung speak ko pag bagong program, kinakabahan pa rin ako, bro. Ano ito, parang yung kamay mo may nginig pa rin. Sabi, galing na ito. Kinakabahan ako, bro. Ano pa rin, grounded pa rin. Kasi yung iba po, kumbaga, ilang beses na nagsasalita publicly, wala na, ma-airy na yan eh. Ako, the shit. Ako ang nandito sa gitna. Makinig kayo sa akin. Ganun-ganun ako nun nung nakalipas na 4 na taon. Naging heartless ako. Kaya nung mga panahon na parang tines ako through emotion, talagang inalis yung maraming pera na chinase ko ng 4 na taon. Yung mga tao na nagparamdam sa akin ng tender love and care ng dinisregard ko ng dinisregard. Hindi ko alam paano siya ipoproseso. Shit! So kasi nasabi ko sa inyo,
totoo yung pagkabalisa. Oh. Totoo yan. Totoo yung kalungkutan. Kahit lalaki ka. Kasi naririnig nyo rin sa akin yun. Tangan mo kung lalaki mong tao, nalulungkot ka. Binabanggit ko rin kasi yun eh. Hindi ko alam na kagaguhan pala yun eh. Okay lang malungkot bilang lalaki. Okay lang. Mas okay din na minimission mo yung personal growth mo. At the same time, connected ka sa mga tropa mo. Oo. Stay connected. Correct. Alam mo tol, alam ko na. Meron dyan magko-comment. Anong nangyari kay Ato? Sad boy na. Diba? Hindi ito sa pagiging sad boy. What the fuck? Imaginein mo na lang na I'm gonna speak about my dad. Okay, tatay ko na lang. Diba? Yung tatay ko, for several years, ilan taon siya namatay? 53? I know, for 53 years, never siyang tinuruan paano mag-express ng emosyon. Kaya nga lumaki kami na walang I love you-han eh. Kaya nga lumaki ako na cold Yeah. kami sa isa't isa eh. Which deep inside my heart, I know I don't like. Deep inside my heart, I know, gusto ko nag-I love you-han kami ng tatay ko. Yayakapan. Oh, Yayakapan. very open kami. Wala kaming invisible gap. Yeah. Na very open lang, lahat. Kaya nga, yun yung tinatrabaho kong pagkalalaki ko para pag naging tatay Tatay ako. Yun na yun eh. Hindi ko siya ipiprepare pag nandyan na. Habang wala pa, hinahanda ko na yung sarili ko. So yun yung sinasabi na hindi to yung pagiging sad boy na, uy, sad ka na. It's you, we're sharing to you to acknowledge what's real for you. Kasi lumaki tayo na wag ka iyak. Oh. Di ba? Wag mo Yeah. suppress eh. Kaya nga maraming depress eh. Kasi maraming lalaki, hindi ka nakakapag-express. Hindi coincidence na based on study, marami ang inaatake tuwing Lunes ng umaga. At karamihan dito, mga lalaki. Hindi babae. Hindi siya coincidence. Bakit? Tayo nag-i-express. Oo. Hindi tayo marunong. Proceed lang ng proceed, no? Proceed lang ng Lalaki proceed. ako eh. Oo. Lalaki ako. Malakas ako. Proceed ako. Kim lang ng kim. Tahimik lang. Hindi mo binabahagi. Hindi mo sinishare. Ang sobrang delikado nun, kapag ipon na siya, tapos hindi mo na siya makontrol, sasabog siya ngayon, ikaw na yung mukhang masama ngayon. Hindi mo pa alam na sumabog ka na. Oo. Yun yung pinakamasama. Ikaw na yung mukhang masama ngayon. Gusto kong magdagdag ng parang feedback to siya tungkol dun sa inyo ng tatay mo. Dahil wala kayong solid na bond bilang tatay at anak, ikaw, naging playboy ka at some point. Hinahanap mo sa external. Siya rin kasi. Di ba? Modeling din, bro. Kaya isipin mo kung tayong mga susunod na bagong magulang, Yeah. ipapractice na natin tong ganito. Yun nga eh. Kasi nakita talaga ako ng pamilya na talagang sila. Alam mo yung pagmamahal yung namumutawi dun sa tahanan. Kaya nila o kahit may kalamansi lang ulam pero ang saya. Parang ganun eh. Diba? Nagyaya ka pa, I love you. I love you, ma. Ano? Ang nangyayari kasi, kakatingin natin sa Sokmed na maging maangas, ganito, ganyan. Makakapag-express na lang tayo ng damdamin kapag patay na. Eulogy na. Puro kaangasan lang ang ine-express. Oo nga. Hindi mo na ma-tap yung ibang spectrum ng emosyon. Puro dito ka na lang bato. Nag-express ka ng angas pero off-cam. Alam mong nakakaramdam ka rin ng lungkot, kilig at tuwa, pero pinipilit mong maging maangas. Ngayon, parang kung ganun lang yung ine-express mo, yung angas, hindi ba performative male ka na nun? Pwede mo naman ma-express lahat eh. Angas, kalungkutan, Yeah. diba? Kasiyahan, takot. Lahat yan maangas ka pa nga. Ay, nun. nagko-comment kasi nanood ako Diba? mga Katniel. Alam mo, kalala, nanonood ng Katniel, bading ka ba? Pero Bago nakakilig to sila eh. di nga rin daw nanonood. Di ka nanonood? Okay. Manood ka. Sige, try. Manood ka pre. Katniel, Jaydin, Liskel, Josh Lea, pare. Unhappy for you. Shit. Komisado ah. Meron pa ngayon bago si Seth tsaka si Francine. Nakakilig din yun. Nakakilig din yun, pare. Panoorin mo yun. Yan, manood kayo nun. Kung gusto nyong ma-practice. Ako pre, legit pre
nung netong mga last year, Oo. napagtatanto ko na hindi na nag-work yung pagiging maangas, matigas at kailangan kong ma-repress yung emotion ko. Nanood ako ng mga rom-com, pre. Kailangan kong kiligin. Kailangan kong matuwa. Nood akong sa sobrang angas ko, pre, 3 years, na napeke ko na yung sarili ko na hindi ako natatakot eh. Matatakotin ako eh. Nood akong Pungsoy, pare, Chris Aquino. Ganyan talaga eh. Pungsoy. Kalokohan, hindi ka natakot dun. Gusto ko nga manood ng ganun. So, manood kayo. Kaya sinasabi nilang huwag kayong manood. Kasi ngayon mga nagsasabi nun, malungkot, miserable buhay nila, dinadamay nila kayo. So ngayon sinasabi namin, manood kayo ng comedy, manood kayo ng nakakatakot, manood kayo ng nakakilig. Practice nyo na gumagana yung emosyon nyo kasi pag walang emosyon, wala ring silbi yung pera. Okay lang malungkot, masaktan, huwag mo lang tambayan. Yun. Diba? Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, like, comment, and subscribe syempre. Tapos mag-tag na rin kayo ng 3 ogag na tropa dyan sa comment section para huwag nyo i-gatekeep. Diba? Kung natuwa kayo dito, marami kayong natutunan, i-share nyo. Diba? Huwag nyo i-gatekeep. Yes, maraming salamat ulit sa Triton Studios at sa Triton Entertainment sa napakaganda nating setup ngayon. At bagay na bagay. Si Atom mag-change costume na yan, no? Hindi, ngayon, magpapa-abs lang ako saglit. Pag nagka-abs ako, pre, tapos maganda ng katawan ko, nakahubad ako dito, boy. Puta, palag ako dito, boy. Nakahubad ako dito. Palag ako dito, ubad tayo ngayon. Kondisyon ako ngayon, eh. Wag, ikaw may ginawa mong kapakipakinabang yung 3 months mong hindi ka magkasama. Ako hindi, Dota lang ako 3 months. Hoy, kapakinabang din yun. Masaya ako eh. Oo, healing lang, healing. Ito nga pala ang Top G, nagsasabing, Top G, Stop God.